Magandang umaga mga bata. Ako'y natutuwa dahil nandito na naman tayo upang matuto sa ating panibagong aralin ngayong araw. Bago tayo formal na magsimula, nais kong tawagin si Miss Camille upang pangunahan ang ating klase sa isang panalangin. Maraming salamat, Miss Camille. At bago kayo magsipag-upuan, pakiayos muna sa inyong mga bangko at pakipulot ang mga kalat sa ilalim nito. Okay, magaling mga bata, maaari na kayong umupo. Ngayon naman, gusto ko namang kunin ang inyong mga takdang aralin. Pakipasa lang dito sa harapan at pakilagay sa lamesa. Salamat mga bata, ako'y natutuwa dahil kayong lahat ay nakapagpasa sa inyong mga takdang aralin sa tamang oras at lahat kayo ay nagtagumpay sa pagsagot sa inyong takdang aralin. Okay class, bago tayo dumako sa ating panibagong aralin ngayong araw, nais ko muna kayong bigyan ng isang quick review sa ating tinalakay noong nakaraang araw. Sino ba ang nakakaalala dito sa tinalakay natin noong nakaraang araw? Yes, Celine? Yes, tama yan, Celine. Kung naaalala nyo mga bata, tinalakay natin yung panahon ng sinaunang kabiasnan. Sa panahon ng sinaunang kabiasnan, meron iba't ibang panahon dito, katulad na lang ng panahon ng metal, panahon ng bagong bato. So dito na natuklasan natin kung paano ba iniba nitong mga panahon nito ang pamumuhay ng ating mga sinaunang tao o ating mga ninuno. At natuklasan din natin na habang tumatagal ay mas nagiging madali yung panghahanap buhay nila. May mga natutuklasan sila mga bagay-bagay na mas mapapagaan ang kanilang pamumuhay sa araw-araw. At nakakatulong din ito sa kanilang pakikipagkalakalan. So bago muna tayo dumako sa ating aralin, meron muna ako sa inyong unang aktibidad na ibibigay. Ito ay pinamagatang kwentong larawan. Sa pamamagitan ng mga larawan, pag-ugnay-ugnayin ang mga salita na nasa ilalim ng mga ito upang makabuo ng isang makabuluhang kwento. Gawing 3 hanggang 5 pangungusap lamang ang inyong kwento at isulat ito sa inyong sagutang papel. Okay, tapos na ba ang lahat? Siguro ay tapos na kayong lahat. Mr. Adrian, maaari ba kitang anyayahan dito sa harapan upang ibahagi mo ang iyong nabuo na kwento? Okay, magaling Mr. Adrian. Palakpakan natin si Mr. Adrian. At ngayon naman mga bata, nais kong ibahagi sa inyo ang 3 layunin ng ating aralin ngayon. Una, nakapaglalarawan sa kahulugan at konsepto ng kabihasnan at mga katangian nito. Pangalawa, napapahalaga ng importansya ng sinaunang kabihasnan at mga katangian nito. At pangatlo, makakaguhit ng larawan ng sinaunang kabihasnan base sa katangian nito. Okay mga bata, para naman sa ikadalawang aktibidad na ibibigay ko sa inyo ay ito ay group activity. Igugrupo kayo sa 2 grupo. Dapat kayo ay makapagpresenta kung paano sa tingin ninyo namumuhay ang mga tao sa sinaunang kabihasnan. Bibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto sa paghahanda at 2 minuto sa pagpresenta. Okay, magaling mga bata. Sa tingin ko ay naiintindihan nyo na talaga ang pamumuhay sa sinaunang kabihasnan. Dahil natuwa ako sa inyong mga ipinakita na presentasyon, bibigyan ko kayo ng 10/10 na score. Handa na ba kayong makinig mga bata? So ngayong araw ay tatalakayin natin ang konsepto ng kabihasnan. Ang konsepto ng kabihasnan ay salitang kabihasnan ay orihinal na tumutukoy sa kahulugan ng sibilisasyon o paninirahan sa lungsod. Mailalarawan ng isang kabihasnan bilang isang maunlad na kalagayan ng mga tao sa isang lipunan na pinangangasiwaan ng isang sistematikong pamamahala at may maunlad na ekonomiya o kalakalan. Ayon sa tala ng kasaysayan, ang unang kabihasnan ay nalinang sa mga ilog lambak sa Asya, ang mga ilog lambak ng Tigris, Euphrates, Wanghe, at Indus Basin ay ang mga lugar na pinagmulan ng mga sinaunang kabihasnan sa mundo. Ngayon naman para sa inyong
Ikatlong gawain, kailangan nyo tukuyin kung anong katangian ang binibigay sa kahulugan ng pangungusap. Meron lamang tayong 4 na katanungan at ilagay nyo lang sa inyong sagutang papel ang inyong mga kasagutan. Bibigyan ko lamang kayo ng 5 minutes upang masagutan ang 4 na katanungan. Okay, tapos na ba ang lahat? Siguro ay tapos na kayong lahat. Ang konsepto at katangian ng kabiasnan ay mahalaga sapagkat nagbibigay ito ng malalim na pag-unawa sa kung paano umunlad at namuhay ang mga sinaunang lipunan. Ang kabiasnan ay tumutukoy sa mataas na antas ng kultura, teknolohiya at organisasyon ng isang lipunan. Narito ang ilang mahalagang aspekto. Una, pag-unlad ng ating kultura. Ang kabiasnan ay nagpapakita ng pagsulong sa sining, literatura, relihiyon at filosofiya. Ito ay mahalaga upang maunawaan ang mga pinagmulan ng ating kasalukuyang kultura at pananaw sa mundo. Pangalawa, organisadong lipunan. Ang pagkakaroon ng sistema ng pamahalaan, batas at ekonomiya ay nagpapakita ng organisadong pamumuhay. Ang mga ito ay nag-aambag sa kaayusan at kaunlaran ng isang lipunan. Pangatlo, teknolohiya at inobasyon. Ang mga sinaunang kabiasnan ay nagpakita ng iba't ibang teknolohikal na imbensyon tulad ng agrikultura at pagsulat. Ang mga inobasyon na ito ay nagbigay daan sa mas produktibong pamumuhay at kalakalan. Pang-apat, komunikasyon at pagsusulat. Ang pagkakaroon ng sistema ng pagsusulat ay mahalaga sa pagtatalata ng kasaysayan, batas at panitikan. Ito ay nagbibigay daan sa paglaganap ng kaalaman at impormasyon sa iba't ibang henerasyon. Panglima, relihiyon at paniniwala. Ang mga sinaunang kabiasnan ay may malalim na relihiyosong paniniwala at ritual. Ang mga ito ay nagbigay ng pagkakakilanlan at nagpatibay ng mga komunidad. At pang-anim, kalakalan at ekonomiya. Ang kalakalan ay mahalaga sa pagpapalaganap ng mga produkto, teknolohiya at ideya. Ito ay nag-uugnay sa iba't ibang kabiasnan at nagpapalakas ng ugnayang ekonomiya. Sa kabuuan, ang pag-aaral ng konsepto at katangian ng kabiasnan ay nagbibigay sa atin ng kaalaman tungkol sa mga pundasyon ng ating kasalukuyang lipunan at kung paano ito umunlad mula sa mga sinaunang panahon. Para naman sa inyong huling aktibidad ngayong araw, ito ay pinamagatan ko na Draw That. Igugrupo ko kayo sa 5 grupo. Ang bawat grupo ay aatasang gumuhit ng isang larawan na nagpapakita ng katangian ng isang kabiasnan. Gawin ninyo ito sa inyo sa isang bond paper or kung meron man kayong illustration board, pwede din dyan. Bibigyan ko lamang kayo ng 20 minutes para tapusin ang huling aktibidad na ibinigay ko sa inyo. At meron din akong ibibigay sa inyo na rubrics upang maging silbing guide ninyo sa inyong pagguhit. Sa tingin ko naman ay tapos na ang lahat sa huling aktibidad na aking ibinigay. Ngayon naman ay sa tingin ko ubos na yung oras natin. Maaari, Mr. Chess, maaari mo bang pangunahan ng ating closing prayer? Maraming salamat, Mr. Chess. Hanggang sa muli mga bata, paalam!